Hello, hello, Cancer Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for March 9 hanggang 15. So mga Cancer, alamin po natin kung ano po naghihintay sa inyo para sa mga petsa na yan. Okay? So let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Cancer ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the Seven of Wands. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Knight of Pentacles. In the area of what you need, meron po kayong the King of Swords. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Six of Swords. Beautiful. In the area of your near future, you have the Temperance card. Lovely, lovely, lovely. In your challenge, meron po kayong the Eight of Swords. Sa fortune, meron kang the Six of Pentacles. Beautiful, beautiful, beautiful. In your divine messages, meron po kayong the Ten of Pentacles. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, thank you muna mga Cancer sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads. Malaking tulong po yan para sa akin. Every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat din po sa bawat like and comment. Malaking suporta rin po yan. So keep on liking, keep on commenting in every upload natin. So thank you, thank you, thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Four of Wands. Beautiful, beautiful, beautiful. Kitang-kita ko dito na this week, sabi na yung spirit guides, panahon to really think about the milestone or finish line ng gusto mong abutin pagdating sa yung mga goals. Okay? Kumbaga sabi dito, kailangan talaga yung mata natin, yung ating everyday work, everyday activity, ay papalapit or nakatuon dun sa ating goals. Hindi ka dapat nalilingat, hindi ka dapat confused, hindi ka dapat distracted. Okay, Cancer? Halimbawa, this week, ang goal mo ay makaipon ng gantong pera para makabayad sa gantong utang, halimbawa. So, kailangan yung paggastos mo ng pera this week ay nakatuon sa pag-iipon para yun ay mabayaran, parang ganyan. Para itong goal na ito ay maabot mo. Itong finish line ay marating mo. Parang ganon. O halimbawa din, if you are thinking about family things, halimbawa, lilipat ng bahay, aayusin yung sira sa bahay, or meron kayong important milestone sa pamilya this week. Naku, kailangan talaga kayo ay sama-sama, rejoicing together, find time to be stable, stable ang samahan, stable ang event, stable ang gagawin para walang aberya. Ito yung panahon din, Cancer, for you na makipagtulungan daw para manatiling successful, matatag yung gagawin mo. Okay? Good for you and congrats po. There is also a card of celebration. Kaya kung meron pong i-celebrate sa inyo this week, ito yung time to really give yourself the chance to makapag-relax, makapag-have fun, and to bond with family or friends. Okay? Good for you. Ang ating background energy, partneran natin ang card of the week, cleansing. Sabi dito, cleanse your mind and spirit, remove negative energy. Sabi nga dito, panahon to para magsaya, panahon to para talagang tumbukin natin yung ating pangarap without negative energy. So, alisin mo sa isip mo, sa puso mo, lahat ng kanigahan para maabot mo ng mabilis ang iyong mga goal at makapag-celebrate ka na. Okay? Importante yan for you. I don't know why, narinig ko rin dito, celebrate all of your win. Celebrate all of your progress. Lahat ng pag-andar, maliit naman yan o malaki. Lahat ng movement, paandap-andap man, dapat mo daw i-celebrate. Dapat mo daw pahalagahan kasi progress pa rin yan. Okay? Especially here, in your core energy, you have the Seven of Wands. Kitang-kita ko dito, Cancer, na meron kang dinedepensahan na isang bagay. Meron kang pinoprotektahan or you are actually trying to prove yourself to other people. Meron kang ginagawa eh. And then sa paligid mo yung mga tao, parang hindi nila sinusuportahan or marami kang kalaban or maraming tao sa paligid ang
pinopush ka on the other direction, pero ikaw sabi mo, hindi, gusto ko to, papanindigan ko to, ilalaban ko to. Now you are actually trying to win something. Meron kang bagay na gusto mong mapagtagumpayan, pero ang dami-daming balakid, ang dami-daming problema. And ngayon parang gusto mo na lang harangan away from your life yung mga taong nakakapanira ng focus mo sa yung mga goals o ng diskarte mo sa yung mga bagay na gusto mong marating, no? And ayaw mo nang makinig pa sa negang tao at gusto mo talagang gawin na ngayon yung plano mo or yung decision mo, no? Very, very decisive ka this week. Parang sabi mo, gusto ko to, akin to, paparindigan ko to. Parang ganyan. And you are now, parang wala ka ng, hindi ka na apektado, kumbaga, sa judgment ng iba. Hindi ka na rin papanghinaan pa porque may narinig kang pangit na bagay. You just want to do the best base sa gusto mo, which is good for you. Nakita ko dito yung conviction, independence, power, and talagang you are siding with the truth. Pag alam mong kaya mo eh. No? The Seven of Wands being clarified by. Narinig ko rin dito, pag alam mong tama ka, papanindigan mo eh. The Two of Cups and the Nine of Wands. Okay, now, nakita ko dito, ayaw mong sukuan yung isang bagay. Kahit na maraming tao ang nagsabi sa'yo na, suko na, bitaw na, wala nang mangyayari dyan. Pero alam mo yung halaga eh. Alam mo na higher power mo to eh. Soulmate energy ito eh, kumbaga eh. And you really believe na swak ako dito, akin to, ipaglalaban ko to hanggang sa makuha ko yung matamis na oo. Hanggang sa makuha ko yung assurance, yung approval, yung yes card, yung yes answer. Hinihintay mong matupad yan, kaya ayaw mong sukuan. Kaya kahit gaano kadami ang nega, ipaglalaban mo. So, nakita ko dito na meron kang bagong strategy at sabi mo, isa pang chance, isa pang try, ilalaban ko ito. You are now actually getting the yes that you deserve at makukuha mo rin yung matamis na oo sa pinaghihirapan mong ito. Congrats po. Okay? So, Cancer, tanungin kita ngayon, ano ba tong pinaglalaban mo na isang bagay na gusto mong makuha yung sagot na yes? No? Comment down below, i-manifest mo na yan. It will happen for you. Congrats po. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Knight of Pentacles. Sabi dito, forward movement. Dalawang cards ang nagsabi sa'yo, ng forward tayo, abante tayo ha. Six of Swords at saka Knight of Pentacles. Talagang tinatawag ka na lumarga na, sumugod na, umabante na. At huwag ka nang papapigil pa or huwag mo nang hayaang may humarang doon sa prosesong gusto mong gawin. Ramdam ko dito na maraming mga kumakadena sa'yo. Example, pinipigilan ka ni partner na gawin tong isang bagay o kaya discourage ka ng yung mga kaibigan na gawin tong planong to, pero ramdam mo na kaya mo eh. Kasi alam mo ito yung katuparan ng dasal mo eh. Ito yung katuparan ng goal or manifestation or milestone na gusto mong tuparin sa sarili mo. Kaya nilalaban mo eh. Meron kang hawak-hawak or meron kang isang bagay na alam mo kapag inaksyonan mo, magubunga ng maganda. So, ang payo dito, huwag mo daw madaliin, no? Kailangan dito metikulosong plano, dahan-dahan ka lang, and ilatag mo daw yung plano sa harapan mo para bawat hakbang tama. Para kung ano man itong ipinaglalaban mo at gusto mong makuha, ay talagang dumating yung matamis na oo. Sabi dito, huwag sumuko, kahit paandap-andap, kahit paunti-unti, kahit na mabagal, at least umaandar ka. At least may progress. So, wag mo daw masyadong bugbugin ng sarili mo porque mabagal or matagal or paunti-unti. Okay lang yan. Ang importante naman dito, may nangyayari. Okay? So, dapat daw yung mga ginagawa ay hindi nasa isip lamang, no? Yung mga balak mong gawin ay hindi nasa isip lamang. Dapat meron ka ring lakas ng loob na talagang itulay, idiretso, kumilos. Okay? Clarify natin. So Cancer, ano pong birthday ninyo? Comment down below. Ikaw ba'y June Cancer or July Cancer? Comment lang po sa baba. Knight of Pentacles. The Queen of Pentacles. Yes, you are really searching
for abundance, pagdating sa iyong kaperahan, pagdating sa iyong ipon, pagdating sa iyong expenses, ano, talagang ang isip mo ngayon ay para lumago ang pera, para meron ka madudukot sa oras na kailanganin. Gusto mo nang maging financially free, no? Gusto mo nang maging stable sa buhay at talagang magkaroon ng mapagkukunan sa oras na kinakailangan. Kaya ngayon, yung plano mo para makamit yan ay kailangan talaga pinag-aralan, Cancer. Ito ay dapat practical. Ibig sabihin, dapat kaya mong hakbangan, kaya mong gawin, kaya mong itawid. Kasi kung hindi mo kaya ngayon, ibig sabihin, hindi yan practical. Hindi yan doable. No? So ngayon, kailangan grounded ka. Huwag ka daw magmamadali, relax ka lang daw kasi kaya mo naman to. And kapag daw level-headed ka, talagang walang aligaga, walang confusion, walang pangamba, walang stress, nako, magagawa mo doon ng tama itong planong ito. Kaya, relax, huminga ka dyan, everything is fine for you. Okay? Basta sundin mo lang yung plano mo, darating ka rin doon sa sagana na hinahangad mo. Okay? In the area of what you need, meron kang the King of Swords. Sabi dito, kailangan matalino ka this time. Every area doon sa inaasikaso mo, dapat nakikita mo yung problema at alam mo din agad yung solusyon. Hindi pwedeng, ay hindi ko alam, sa ako na aksyonan yan. Now, nakikita ko dito, kailangan doer ka. Action-oriented ka. Hindi pwedeng ipagpapaliban bukas, hindi pwedeng tatagalan mo or ayaw mong harapin. Kahit paandap-andap, at least nandun ka, taking action. Okay? Nakita ko rin dito, dapat marunong ka rin daw makipag-usap. No? Learn to talk to this person, especially kung kailangan na. Babaan daw ang pride, babaan daw ang ego. Kung kailangan talagang gawin, gagawin mo. Okay? Importante yan for you. Nakita ko rin dito, sabi, huwag mataas ang ego, huwag mataas ang pride, manatiling mapagkumbaba. Kung kailangan sabihin to, kung kailangan ipakiusap ito, ipapakiusap mo. Matapos lamang at ma-accomplish lamang yung dapat mong gawin. Okay? King of Swords being clarified by the Emperor card. Yes, Emperor is all about you taking control of the situation. Huwag mong hayaang kayan-kayanin ka or tawag dito, laban-labanan ka or isahan ka or i-manipulate ka. You need to stand up for yourself and do the right thing. Panahon to para maging wais ka, no? Mag-strategize ka ng mga tamang plano, tamang gagawin para hindi ka lugi sa dulo o para hindi ka mawaglit sa mga goal mo o para hindi ka madiskaril sa ginagawa mo. Panahon to para maging matapang, eyes on the prize, ilaban ang dapat ilaban. Kasi sa huli, yung action mo ang magsasabi kung ipapanalo mo ba ito para maabot mo na tong finish line na ito. Okay? Importante yan. Be brave, be smart, be wise, at maging action-oriented. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Six of Swords. Yes, talagang naganais ka na umabante ang buhay mo. Sawang-sawa ka na sa lumang buhay, sa gulo, sa away, sa panliliit or sa playing safe or parang feeling mo meron pa akong iaangat meron pa akong aabutin pwede pa ako mag-upgrade, pwede pa ako mag-improve, pwede ko pang maabot yung pwede ko pang maabot, di ba? So ngayon talagang lumalaban ka you are now fighting for your decision. You are proving to them na gusto ko to, ilalaban ko to, bahala kayo dyan. You are now giving yourself a chance para makamit yung talagang ultimate dream mo Gustong-gusto mo tong makuha, gustong-gusto mo tong mapasakamay. Pero mangyayari lang daw yan kapag meron ka ng kahandaan at katapangan na sumuong at umandar sa gagawin na ito. Okay? Kahit gaano kadami ang balakid sa harapan mo o mga taong alam mo na bashers or nega, ilalaban mo pa rin yan. Kasi alam mo sa sarili mo na kaya mo. Okay? Clarify natin. The Six of Swords being clarified by the Two of Wands. Okay? Yes, talagang ramdam ko dito yung paghahangad mo na kumawala sa yung comfort zone. Some of you talagang babiyahe. May plano kang lumipat ng ibang bahay, lumipat ng ibang career, lumipat ng ibang bansa, or lumipat ng galawan. Because nakita mo na wala ka ng growth doon Wala ka ng nangyayari doon Kaya parang naghahangad ka na ngayon ng why not try ko doon? Why not gawin ko to?
Why not simulan ko to? Meron kang pagnanais na mag-try ng mga unfamiliar things or unfamiliar experiences na ramdam mong ito yung bubuhay sa'yo eh. Ito yung magpapa-excite sa'yo eh. Kaya ready ka nang tumanaw or ready ka nang magplano forward. Nakita ko dito na ready ka na sa puso mo, sa isip mo, pero mini-make sure mo lang na bawat hakbang ay planchado bago ka kumilos. Okay? I'm very, very happy for you. You are now stepping out of your comfort zone and ready ka nang tumulay. Congrats po. In the area of your near future, meron kang the Temperance card. Sabi dito, magkaroon ka ng tiyaga at pasensya sa mga bagong bagay na ma-accomplish mo. 'Di ba? Ready ka nang mag-step out of your comfort zone, marating lang tong finish line na ito. Ready ka nang itawid tong plano para magkaroon ng stability and matiwasay na buhay. Dito talagang ipinaglaban mo at hindi ka sumuko, makuha lamang yung matamis na oo. So anong dapat gawin dito ni Cancer? Panahon to for you to give your diligent work. Ipakita mo na kaya mong pagtrabahuhan, pagpawisan, at hindi ka bibitaw, makompleto mo lamang yung proseso sa ginagawa mo. Hindi ito ang panahon para mainis, para mabuisit, para maiirita, para sumabog bigla at bumitaw na lang. No. You need to put your effort hanggang sa makompleto yung proseso ng may pasensya, ng may pagtitiis, ng merong kababaang loob to accept the truth na ang proseso ay dapat daanan. Walang shortcut, walang pagmamadali, walang rush dito, kailangan daanan mo siya. Kasi sa huli, ikaw din naman daw magbe-benefit sa blessing na ito. Archangel Michael is here, giving you the assurance na everything is fine, everything is working out in your favor. Gawin mo lang yung tamang gagawin. Gawin mo lang yung tamang proseso. Everything will go smoothly para sa'yo. Okay? Temperance cards being clarified by the Six of Pentacles. Yes, gawin mo lang talaga yung tama, gawin mo lang talaga yung kinakailangan. Babalik din sa'yo yung good outcome. Your effort is your mirror pagdating sa yung outcome. Kung tamad ka today, tamad din yung outcome na darating. Kung masigasig ka ngayon, nako, bibilis din yung andar niya. Kung ikaw ay dedicated, nako, talaga namang maganda ang outcome nito for you. So, depende sa action mo, saka sa ibibigay mo na effort, ang kahihinatnan ng mga pangyayari. Okay? Importante yan for you. So, meron kang ditong tatlong six. Six of Swords, Six of Pentacles, and Six of Pentacles. Huwag mong katakutan yan. That is a number of reflection. Angel number yan to reflect. Sabi dito, magbalik tanaw ka daw, Cancer, sa nakaraan mo. Ano ba yung mga ginagawa mong mali na dapat nang putulin? Ano yung ginagawa mo naman ng tama na pwede mong dalhin ngayon, ituloy mo, at pwede magpa-improve sa iyong buhay? At ano rin ba yung mga bagay na parang sa tingin mo dapat ko nang bitawan, dapat ko nang layuan? Kapag nakapag-reflect ka na, diyan mas lumilinis at umaayos yung buhay mo. Nagkakaroon ka talaga ng pambihirang control at sistema and order. So panahon talaga to for you to reflect and think. Saan ba ako nagkamali? Anong dapat kong iwasan? Anong dapat kong bitawan? Okay? Importante yan for you. In your challenge, meron kang avoidance and emotional release. Sabi dito, pakawalan mo na, i-let go mo na yung mga pain, mga kinikim-kim mo, mga puot, galit, pagkainis, pakawalan mo yan. Sabi nga dito, cleansing, no? Kailangan linisin mo ang sarili mo, especially away from negative energy. Kaya i-release mo na yung emotions na yan na hindi healthy para sa'yo. Okay? You also have avoidance. Sabi dito, lagi kang umiiwas. Kapag merong discomfort, kapag takot ka sa responsibility, kapag tinatamad ka, kapag feeling mo hindi mo kaya, takot ka, lagi kang umiiwas, lagi kang nag-a-avoid. Marami kang excuses, marami kang dahilan, pero sabi dito, panahon na para komprontahin yung issue, komprontahin yung mga dapat komprontahin para magkaroon na ng progress at pag-andar sa buhay mo. Okay? Importante yan for you. In your challenge, meron kang the Eight of Swords. Lagi mong iniisip na hindi mo kaya. Yan ang problema mo this week. Iniisip mo lagi na, ay, wala na akong solusyon, hindi ko na kaya yan, ayoko na, give up na ako. Sabi dito, you need to keep on fighting with the Seven of Wands. And with the Nine of Wands din na, do not give up.
Huwag mong sukuan ang sarili mo porket nahihirapan ka. Sabi dito, the things that you say to yourself matters. Okay? Kung lagi mo sinasabihan ng sarili mo na mahina ka, cancer, maliit ka, hindi mo to kaya, hindi mo to deserve, lalo ka mawawala ng ganang ipaglaban yan. Kaya kung mawala ka sa mga limited belief or limited thoughts mo and conquer the world. No? All is possible for you. Huwag mong harangan ang sarili mo sa mga potential mong pwedeng gawin. Okay? Kayang-kaya mong abutin ang goal na to. Alam ko nahihirapan ka ngayon, pero hindi dapat balakid yan para marating mo yung outcome mo. Okay? You need to really fight and get what you need and fulfill your dreams. Okay? Eight of Swords, the Five of Pentacles. Yes, lalo mong dinadamdam ngayon yung kahinaan. Feeling mo, talong-talo ka na kasi nga walang tumutulong. Siguro may financial struggle ka ngayon kaya parang feeling mo hindi mo kaya kasi kulang ka sa pera. Iniisip mo siguro na kulang ka sa edukasyon kaya hindi ka makalaban. Iniisip mo na maliit ka kasing tao kaya kinakayan-kayanan ka lang. Lagi mo daw isipin ang iyong strength. Saan ka ba magaling? Saan ka ba mahusay? Yun ang paraan mo para makalaya ka sa sitwasyon na ito. Huwag mo laging isipin na victim ka. Huwag mo laging isipin na mahina ka or ikaw lagi yung talo. Kailangan mo lumaban. Fight your struggle, open your opportunity, and kumilos ka. Okay? Walang ibang kikilos dito kundi ikaw. Okay? So, pamayanihin mo ang buhay mo, palakasin mo ang loob mo para maabot mo tong milestone na ito. Okay? In your fortune, you have navigating by the stars, follow your bliss. Sabi dito, sundin mo ang kaligayahan mo. Kapag ginawa mo yon at hindi ka na nakinig sa negang mga tao sa paligid, maaabot mo talaga ang true happiness and celebration this time. Okay? You also have miracles. Sabi dito, expect the wonders to emerge. Maniwala ka sa mga milagro. Maniwala ka na things eventually change and things will eventually favor you. Okay? Importante yan. In your fortune, meron kang the Six of Pentacles. Talaga namang tatanggap ka ngayong linggong ito ng napakagandang biyaya. Example, approve na yung visa, kaya nakapag-celebrate kayo, talaga namang makakalarga na. O kaya yung dokumento, kompleto na. O kaya ikaw ang bibigyan ng promotion. O kaya ikaw ang bibigyan ng incentive o reward dahil sa pinaghirapan mong bagay. Ngayon, napakaswerte mo, kumukubra ka ngayon ng magandang outcome sa lahat ng pinaghirapan o sa lahat ng binigay mo. Kaya kung nag-iisip ka na, kailan ba darating yung para sa akin? Now. Darating yung reward, yung biyaya, yung sagot, yung outcome o resulta na hinihintay mo at papabor ito para sa'yo. So congrats po. Naramdaman ko rin dito na parang ngayon darating yung bayad tungkol doon sa trabahong matagal na binbin. Naku, mare-receive mo na. Maaaring babayaran ka na sa utang ngayon or makukuha mo na yung matamis na sagot na matagal mo nang hinihintay. Congrats po. Six of Pentacles. The Hermit card. Yes, panahon na para kumawala ka sa iyong shell. Time na for you to stand out. Talaga namang you are on the spotlight. Sa iyo ipagkakaloob and only to you ibibigay. Talagang na-single out ka dito eh. Ikaw ang chosen one, kumbaga, para pagkalooban ng gantong blessing. Kaya sabi dito, Cancer, huwag ka nang malungkot, huwag ka nang mag-isa dyan, huwag ka nang magmuni-muni dyan, dahil yung hinahanap mo'y darating na at sa'yo ibibigay. Kumbaga lahat ng tanong mo masasagot na and then payapa na yung feeling mo kasi dumating na siya sa'yo. So congrats, congrats, congrats. Everything now is working in your favor. Congrats po. Claim mo yan, para sa'yo yan. In your divine messages, meron kang you're very close to achieving your goal. Yes, talaga namang malapit na. Huwag bibitaw, patuloy mong ipaglaban yan. Nandun ka na eh. Nasa finish line ka na kaya aputin mo. You also have take time to breathe out. Sabi dito, kung talagang pagod na pagod ka at sobra-sobra yung pressure, panahon din daw to for you to go out, no? And think para makahinga ka, para pagbalik mo, diretso ka na sa laban. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Ten of Pentacles. Sabi dito, panahon na para ulanin ka naman ng biyaya this time. Okay? So, kapag may dumating na biyaya, matamis sa sagot, or good resulta sa iyong pinaghihirapan,
kunin mo itong chance para maitanim siya bilang punla sa mga pangmatagalan. Example, nabayaran ka na today sa utang or nabigay na sa iyo yung bayad sa mga pinagtrabahuhan mo. Gamitin mo yung bayad na yon para magkaroon ng something na long term. Halimbawa, balak mo na magtayo ng online shop or sideline, yung bagay na yan dapat pagtrabahuhan mo para tumagal, para humaba. Okay? Panahon na rin daw to think about long-term things. Halimbawa, panahon na para mag-isip sa permanenteng bahay or permanenteng trabaho or para mag-isip para sa iyong retirement, no? Panahon to para isipin yung mga hindi lang para today, kundi para sa for the next 10 years or next 5 years, okay? Hindi pwedeng temporary things lang ang hinahawakan mo, no? Ten of Pentacles being clarified by the King of Wands. Yes, ngayon maging klaro daw sa isip mo yung mga plano mo about your life. Meron kang gustong gawin, meron kang gustong itayo or i-build sa life mo na alam mong pang matagalan. Pero nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, parang wala kang lakas ng loob na gawin siya or simulan siya. Sabi mo kasi hindi pa ako ready, walang tumutulong sa akin, baka hindi ko kaya. Pero kung lalabanan mo yung mga takot na yan at sasabihin mo na, sige, simulan ko na, itatawid ko to kasi ito ay long-term gains ko. So, this is something na legacy mo eh. Talagang aanihin mo to ng pangmatagalan sa buhay mo. Kaya, maging tapat ka dito at laksan mo ang loob mo. Okay? Importante yan for you. Outcome mo ito, but first bigyan muna kita ng fortune cards. You have Elephant, a long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. Sabi dito, meron daw pong pagbiyahe, pag-andar, moving forward, talagang progress. And this progress will give you talaga good outcome. Okay? You also have a Rabbit, too much concern with sexual matters. Sabi dito, kalmahan mo lang ang sarili mo, no? Do not think about gender roles or mga role ng iba't ibang tao. Focus ka lang sa sarili mo at saka sa development mo. Okay? Huwag mo isipin na porke babae ka, hindi mo kaya. Huwag mo isipin na porke lalaki siya, dapat malakas siya, dapat siya ang gumawa. Minsan, alisin mo yung mga gender roles and think about what you can do for yourself. Okay? Dapat walang boundaries doon. Another message, heartache over what you no longer have. Yes, talaga namang iiwanan mo na yung mga bagay na akala mo para sa'yo. Pero ngayon, unti-unti mo nang matatanggap na talagang that is not for me, ito yung para sa akin. Okay? You have Whale, great worry over nothing. Masyado ka daw nag-iisip at nai-stress sa mga bagay na hindi naman daw ka-stress. Kayang-kaya mo daw yung lusutan at talagang masolusyonan. So believe in yourself, okay? Huwag ka masyadong pa-stress, kayang-kaya mo yan. Ang outcome ni Cancer for March 9 to 15, the Two of Cups. Meron kang dalawang 2 here, 2. Talaga namang ikaw ay aligned sa iyong higher self. Kung ano ang destiny mo, talagang ginagawa mo sa lupa. Kaya huwag ka nang mag-isip pa. Everything is working in divine timing talaga para sa'yo. Nakita ko here, yes, the answer will come. Yung yes na sagot, yung approval, yung kontrata, yung magandang ugnayan with special someone, talaga namang maganda. Celebration is coming. Either may proposal ako nakita, talaga namang marriage ito, kasal, wedding, or binyag. For others, yes, approve yung kontrata, yung negotiation, yung agreement. Yung kung naman tong pag-uusap na to with someone, talagang makukuha mo yung oo at sobrang saya ng pamilya kasi celebration ito for the good outcome na tinrabaho mo. No? So, ayusin mo lang ngayon, Cancer, ang iyong communication, makipag-usap ka ng malinaw para makuha mo yung pabor na gusto mo at makapag-celebrate na kayo. This is really you getting that milestone. Congrats po. Two of Cups, the Magician card. Yes, wow, minanifest mo ito, hiniling mo to, na sabi mo, God, please, ibigay mo to. Kakausapin ko po itong taong ito, kukumbinsihin ko po siya para makuha ko yung outcome na gusto ko. And yes, nagawa mo. Yung manifestation mo dumating, nagawa mo yung dapat gawin, you gave your all, and yung resulta, celebration para sa'yo. Congrats po, reaching that milestone, reaching that finish line. Yan ang tutumbukin mo this time. Okay? Sa Cancer, yan po ang inyong March 9 to 15. Saan po kayo naka-resonate? Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Cancer today.
Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.